Ay, naalala ko tuloy yung mga ano. Bongga. Winner. People Asia. Sir, mag-start na po tayo. Ay! Dito po kasi dadaan. Sige. Sige, sige. Mabigat ba yan? Magandang to. Ang mabigat yung mga aras. Di bali na lang. Mga pelikula. Bagets na Gary V. Start na po tayo. Ay, sige. Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Nakita nyo naman pagdating kay Gary V talaga, hindi ako pwedeng mag-excuse, hindi ako pwedeng magsabi na busy ako. Dahil talagang pag si Gary V ang nag-invite, go, go, go. At kanina nga napakaaga ng invitation nila sa Star Magic of course, dahil pumirma nga siya ng kontrata sa Star Magic. After 20 years niyang kumbaga, after 20 years niya sa ABS-CBN, ngayon lang siya talaga nagpa-handle sa Star Magic. At bongga dahil, actually, co-managed naman with Angeli Pangilinan and Star Magic. Pero syempre, iba nga yung sinasabi nilang, tatak Star Magic. So, the magic of pure energy, Gary V, contract signing and media conference. So, kanina yun. Actually, ang invitation nung una ay 10, naging 11, 12, tapos nag-start ng 1. At bongga, may paraffle pa yun. At nanalo ako ng Magic Sing. Yun na nga. So, bongga ng wow, Magic Sing. But anyways, si Gary V kasi napakahaba na talaga. Pasensya na medyo mahaba to kasi ang tagal ng pinaghintay namin dyan. Ano siya, medyo malaki ang naging part ni Gary Valenciano sa buhay ko as reporter, especially nung nag-isimula pa lang ako. Kasi I remember before, nung bago-bago pa lang ako sa showbiz, ang manager niya talaga ay si Angelina, pero ang publicist niya ay si June Nardo. So, si June Nardo ay isang malapit na kaibigan sa akin ever since. So, lahat ng mga invitation ni Gary V ay nakakasama ako. So, actually, to be honest, ang first local flight ko papuntang Cebu ay si Gary V, si Gary Valenciano ang nakasama namin. Nag-concert siya sa Cebu at kasama nga kami, I remember, June Nardo, si Ray Pomaloy, ako at may iba pa. Pero talagang kami kasi lagi magkakasama before. Remember, merong Aminin show, diba, nun sa Itbulaga. So, since ako nga ang head writer at nagbo-voice over doon, so, ayun, kaya ganun na lang katindi yung bonding. But anyways, so yun, unang punta sa Cebu, first flight ko talaga ay local flight ko talaga ay si Gary V at yun nga ay sa Cebu. Kaya bonggang-bonggan, hindi ko siya makakalimutan at nakita kung gaano karaming tao ang nanonood talaga sa concert ni Gary. Actually, kahit saan naman. And of course, I was also part of Gary Valenciano's concert din sa Baguio naman. Very memorable din talaga sa akin yung Baguio na yun kasi naman, meron akong pinanggalingan nun eh. So, naka-shorts lang kami kasi meron kaming sasakyan, di ba? Nag-rent kami ng service. Tapos, yon ang sinakyan namin. Van papuntang Baguio with June Nardo again. And sino pa bang mga kasama namin? Sa tagal na dekada, ilang dekada na yun. So, more than 20 decades. More than 20 years na yata. Parang 2 decades na. So, ayun. Pero anyways, after that, nakakaloka, syempre, dahil nung dumating ako ng Baguio, wala na kaming chance na magpunta pa na mag-check-in ng hotel. Dumiretso kami sa concert venue mismo ni Gary Valenciano. At ang nakakaloka, ang lamig-lamig sa Baguio at that time. Naka-shorts lang ako at naka-t-shirt. Talagang tiniis ko. Dahil diretso kami, hindi na kami nag-hotel, diretso na kami sa venue. At yun na, pa-start na yung concert. At yun na, sayaw-sayaw, bla bla bla, kanta-kanta. Nawala rin naman yung init. So, with that, aliw na aliw si Gary V sa mga kwento ko. So, ganyan na. There was a time na nagpunta ako rin. Ito,
the last time na napanood ko si Gary ay sa Music Museum. Ito lang, recently lang. So, ang galing-galing niya, of course. Talagang bonggang-bongga pa rin siya mag-perform. Kahit na sabihin nagkaedad na, no? Imagine mo, 40 years in the business. Diba? Yun ang ano niya. So, ganun katindi. Kaya nga laging sinasabi na last concert na etong darating na ano, diba? Etong darating, yung Pure Energy. So, parang sinasabi na last concert niya sa big venue. So, medyo naiinip na kayong haba pala ng intro na to. But anyways, ayun na nga, the start na yon. Nakita na doon sila Miss Cory Villanes, Mr. Carlo Katigbak, and of course, ayan, isa sa mga bossing din, Martin Lopez ng ABS-CBN, the Kapamilya Channel. So, of course, present sila just to be with Gary Valenciano. And of course, after that, yun na, nung pumasok na si Gary. But anyways, tuloy ko lang yung kwento ko. So, dapat pala, ano lang yun, dalawang gabi lang yung concert, April 26 and 27, 8 p.m. sa SM Mall of Asia Arena. But because, parang dahil nga last, na nilang yun, talagang nagdagdag pa, may panibago. So, ayan na si Gary V. May panibago pa, nagdagdag sila para sa May 10 show. So, May 10, 8 p.m. sa SM Mall of Asia Arena. But of course, meron pang isa na concert na binili talaga ng isang pagkayaman-yaman na ano ba to? Na kumpanya. Exclusive para sa kanila at para sa mga empleyado nila na saksakan ng dami. So, malaking kumpanya yon at lahat nga para sa mga empleyado. But anyways, ayun na, dyan na nag-start with Miss Cory Villanes at konting chika-chika. Actually, mga around 1 p.m. na rin ito. So, ako, naiintindihan ko rin siguro si Gary na medyo yung big venue na concert medyo parang okay na, pahinga na sa ganun kasi hindi biro ang preparation at hindi biro si Gary Valenciano pag nag-concert talagang all out. Nakikita nyo naman dun na parang hindi ka nga maniniwala sa kanya na ganyan na yung age niya, pero kung humataw, sumayaw, kumanta, yun ang pinakamahirap sa concert performer. Talagang total performer ang sumayaw habang kumakanta. At ang mga alam naman natin ang genre ni Gary V talagang merong fast song, merong ballad, lahat talaga. At ang tataas, 'di ba? Alam naman natin. So talagang total performer at eto si Gary ang nagko-concert talaga na may enjoy mo, wala kang masasabi. Kahit nga sinasabi minsan na paulit-ulit naman yung kinakanta niya. Pero hindi mo madideny yung katotohanan na kahit minsan paulit-ulit yon, magugustuhan at magugustuhan mo pa rin once na hinirita na naman niya. So, ayan. Sobrang very touching sa kanya tong moment na to. Kasi nakita niyo naman sa lobby pa lang nung Dolphy Theater, talagang lahat ng memorabilia niya, lahat yung mga itsura niya, actually kulang pa yan. Meron talaga silang museum na dapat itatayo. Sabi ni Angeli, meron yung mga yan nakalagay rin sa Genesis. I'm not sure kung yung office nila yun or what. Pero dyan nga nakalagay doon sa Genesis lahat ng mga photos na yan. Lahat ng mga albums, posters, billboards, at kung ano-ano pa, pati yung mga, of course, yung mga awards niya, kulang pa yon. Kanina, di ba, nakita niyo sa first part ng video na ito talaga na, ayun, nakikita niyo na napakarami. At talaga so 40 years in the business, kaya magugulat ka rin talaga. Actually, hindi ka na pala magugulat na ganun na karami ang na-invest na gano'n na karami ang naipon. So, panalong-panalo, diba? So, anyways, natutuwa ako for Gary Valenciano kasi yung sinasabi nga ng iba na akala nila, tapos na. Tapos na ang buhay niya or career niya, buhay niya bilang artista, because may nagsasabi nga siya na ayaw niya na sa mag-concert sa mga, hindi na kaya yung mga malalaking venue na concert. But, of course, with Star Magic, mas marami pa siyang pwedeng gawin. Of course, sa last part ng interview ng video na ito, may kwento si Gary V at kung ano yung mga dapat niyang gawin. At doon nga, pahapyaw niya nang nasabi na pwede na siyang gumawa ng
ng project, acting project. And of course, kanina din, sabi nga, kasi nga nami-miss na yung mga ginagawa niya, like pwedeng gumawa uli siya ng Hataw Na, 'di ba? Remember the movie Hataw Na with Dayanara Torres? Sabi niya nga, gusto niya uling gumawa ng ganon, a combination of dance, sing and dance, and of course with matching drama. And may pagka-love story effect din, 'di ba? At si Dayanara Torres nga ang kapartner niya. At sabi niya talaga, sana daw bumalik ng Pilipinas si Dayanara para at least magawa uli nila. Talagang gustong-gusto niya magkabalikan sila sa harap ng camera. Eto, nakita niyo si Guy, talagang very thankful siya pag nakikita niya ang mga kaibigan niya sa press. Kasi naka-t-shirt kaming lahat yan. Eto, talaga na-touch ako kasi dami namin. Nilapitan niya talaga ako at hinimas-himas na yung braso ko. Because he's always been like that. Naaaliw siya every time nakikita niya talaga ako. Of course, ang kanyang mga anak, si Kiana and si Paolo Valenciano, of course. At yun na, nagkakagulo na nga dahil, eto, so, ayan, actually, sobrang preparation. Ang laki ng preparation na ginawa ng ABS-CBN talaga or ng Star Magic para kay Gary V. It's a contract signing, pero talagang akala mo, meron siyang, malaking pasabog na agad. But of course, kasama na rin syempre ang concert niya nga. So, yun, yung Gary V Pure Energy, one last time, di ba? So, ayaw naman nilang maniwala na one last time. At saka kanina sa press ko na-tackle nga yan, na parang sinasabi nga na yung one last time na hindi magkakatotoo. Pero sabi nga ni Angeli, siya bilang manager, of course, at wife siya ni colorful things, eventful things, pero umaabot din sa point na what could be next, after 40 years? Well, this is next. And what I like is that a while ago, we know him as Direk, Loren, Jogi, and all. I know him as my friend. And that's how he spoke a while ago. And to be accepted into a family like Star Magic, kasi akala ko dati kasi puro ang focus nila nasa mga kabataan. So, tinanong ko isang beses, sabi ko, what's my role in this? But it was explained to me what my role is going to be. And I'm excited to play that role for everyone. So, to all of you watching, watch out for the projects that we're going to be working on. And they may not be, maybe some of the projects may not be performing, but still, they will be projects that are meant to move and to make an impact on hearts of young people, hearts of seasoned people. And I like that role. And if that's the role I'm supposed to play, then I'll play it to the hilt. Maraming salamat, Cory. Thank you so very much. When I saw that presentation sa video pa lang, sabi ko, kayo yung pinaghandaan nyo para sa akin, naging emotional talaga ako. Sabi ko sa kanila, babawi ako sa concert. Doon kayo magiging emotional. Pure Energy, that's on April 26 and 27. And on May 10, we have an extension all at the MOA. So again, maraming salamat. I feel so blessed. My kids are here. Kiana is here. Paolo had to leave dahil siya po ang director ng concert ko. So he's there. I'll be going there soon to the rehearsals. But yeah, parang this is tonight when I go to bed, parang it's all going to seem like a dream until I wake up tomorrow morning and realize no, it was not. The people in media, you guys have been a part of my journey in big and small ways, and the journey continues. In a way, this is the last thing I want to say. In a way, tama yung anak ko si Kiana. Hindi siya naniniwala that it's the last time. And a lot of people don't. But when you come and see the show, you'll understand why it is what it is. There's a clear leading for me kasi as to where I'm supposed to go. And I think being with Star Magic is one of the directions I'm supposed to head towards. So that you'll all know that and you'll all see that as time goes by. So maraming salamat to ABS-CBN and to Star Magic. I'm truly overwhelmed with what I have seen and with what I've heard and who I'm with today. Angeli, thank you so much. What a journey, it's been. The journey continues, and look, our daughter's here, Paulo's directing, and Gabriel is back also, so we're complete as a family. God bless us all. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you from the bottom of my heart. Thank you.